Magandang umaga po sa inyong lahat. Mayroon po kaming coach sa basketball doon po sa amin sa Samar, yung 4 na diocese ng Borongan, Catarman, Calbayog, and then Palo. Mayroon kaming grupo sa basketball na sumasama sa tournament sa Cebu. Mayroon kaming isang coach na kinuha namin, isa siyang konsihal sa isang bayan na malapit din sa simbahan, sarado katoliko ng kanyang buong pamilya. Anyway, yung coach namin, nung kinuha namin siya, talagang sabi niya, first time kong mag-coach ng lahat ng mga pari. Pero sabi niya, hindi kayo naiiba sa mga player ko. Kasi meron din siya mga player sa basketball. Sabi niya, oo, pagdating sa simbahan, kayo ang susundin. Pero pagdating sa basketball court, ako ang susundin ninyo. Sabi niya, iginagalang ko kayo dahil lahat kayo mga pari. Pero dahil kinuha niyo akong coach at pinagkatiwalaan niyo ako, kung ano ang sabihin ko, yun ang susundin ninyo. Magte-training tayo, mag-aaral tayo kung ano ang gagawin natin para tayo ay manalo. At ang purpose ng training, sabi niya, ay para maging malakas at magkaroon tayo ng endurance sa laro. Pero sabi niya, hindi porket mga pari tayo na kailangan nating tayo ang sikat. Sabi niya, isang napakalaking kayabangan kapag alam mong pagod ka na, pero ayaw mo pang magpapalit. Sabi niya, kung nararamdaman mong pagod ka na sa court, huwag mahiyang magsabi na, Coach, palitan mo ako. Dahil wala ka ng gamit doon, hindi ka na tumatakbo, hindi ka na bumabalik. At ang ibang mga kasamahan mo, tumatakbo pa. Pinipilit mo, pero hindi mo na kaya. Matutong malaman sa iyong sarili kung kailan pagod ka na, gusto mong magpahinga, at papalitan ka muna. Nakakatuwa ang kanyang sabi dahil ito ay katotohanan sa buhay. Kapag alam mong pagod ka na at pinipilit mo pa rin, isang napakalaking kayabangan nga. Totoo nga naman, kailangan mo nang magpahinga. Alam mo dapat kung ano ang kahinaan mo at kung ano ang hangganan ng iyong lakas. Nakita ito ni Jesus sa kanyang mga alagad. Nakita niya nung sila ay bumalik sa kanya at ibinalita ano ang kanilang mga ginawa, kung papaano sila nangaral sa mga tao, kung papaano nila sinunod ang kanyang utos. Nakita niyang pagod na pagod ang kanyang mga alagad. Sabi nga sa Ebanghelyo, wala na nga silang panahon na kumain. Wala na silang panahon na kumain. Kaya nakita ni Jesus na kailangan ng kanyang mga alagad ng pahinga. Kaya nga bilang isang leader, nakita niya kung gaano kapagod ang kanyang mga alagad. At siya mismo ang nagsabi, pumunta tayo sa lugar na ito, malayo sa karamihan ng mga tao, sa ilang na puo, upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Isang kalakasan para sa atin ang makita at malaman ang ating sariling kahinaan. At para kay Jesus, nakikita niya ang pangangailangan ng kanyang mga alagad. Alam niya ang kanilang pangangailangan ng pahinga. Gaano man ito kakaunti. At para sa atin, bilang mga nagsisilbi sa simbahan, dumarating din sa punto ng ating buhay na napapagod tayo. Napapagod tayo. Yun nga lang, may maraming mga pagkakataon na mas pinipili nating hindi mapagod. Hindi dahil wala tayong pagod, kundi we enjoy that certain kind of authority and a certain kind of power na ibinibigay sa atin ng simbahan. Hindi man power tulad ng ibinibigay na maraming mga tao ang inilalagay sa ating paanan, pero sometimes may posisyon na ibinibigay sa atin, may trabahong ibinibigay sa atin, at kahit alam natin na hindi natin kaya, pinipilit pa rin natin.
Pinipilit pa rin natin. At ang ating pagpipilit, hindi dahil we are generous with our time and with our strength. Pero isang kayabangan minsan sa loob ng ating puso na ayokong magpapalit. Kaya ko pa. Kahit alam na natin na hindi na. Yun po ang first point. Second point, pagdating ni na Jesus sa isang ilang na pook, nalaman ng mga tao na kung saan sila pupunta. Kung magkakaroon kayo ng pagkakataon na makapunta sa Holy Land, sa lawa ng Galilea, totoo nga, kung nasa laot kayo dahil lawa lang siya, makikita mo kung saan ang direksyon ng bangka na papunta. Mula sa isang lugar, makikita mo agad kung saan papunta ang isang bangka kahit nasa malayo siya. At nung ini-imagine ko ang Ebanghelyo, alam ng mga tao ang direksyon ng bangka, kaya alam nila kung saan sila pupunta na lugar. Inunahan nila si Jesus at ang kanyang mga alagad. Nung makita ni Jesus ang napakaraming mga tao pagdaong nila sa pampang, nahabag siya. Nahabag siya. At kahit alam niyang pagod siya at ang kanyang mga alagad, hinayaan niya ang kanyang sarili na mangaral at pagsilbihan ang mga tao. Hindi dahil mayabang si Jesus, kundi sa kanyang pagsisilbi sa kanila, sa gitna ng kanyang kapaguran, ibinahagi niya ang kanyang oras. Hindi siya naging madamot sa kanyang oras. May mga pagkakataon na kahit pagod tayo, tinatawag tayo ng tungkulin, ng trabaho, at ng Diyos upang magsilbi ng kaunti sa mga tao na nangangailangan. Hindi siya kayabangan. Ang tawag sa kanya, being generous with our time. Generosity with our time. At ang isa pang tawag sa kanya ay charity. Pagbibigay ng sarili. Pagmamalasakit sa kapwa-tao. Alam mong pagod ka na sa iyong sarili, kailangan mo ng pahinga, pero mas nakikita mong mas kailangan ng tulong ng mga taong ito na mas pagod pa kaysa sa iyo. Nakakatuwa dito po sa atin, maraming beses ko nang ibinahagi ito na lalong-lalo na nung pandemic, kapag mayroong mga sakuna dito sa ating parokya, marami sa ating mga kabataan, marami sa ating mga kasamahan sa parokya ang patuloy nagsisilbi sa ating mga kapwa, kasamahan sa ating parokya na mas nangangailangan ng tulong. Pagod man din sila, naghahanda ng pagkain, nagbabalot ng mga kung ano-ano para ipamigay. At may lakas din ng loob na, at may lakas pa rin sa sarili na pumunta at sila mismo ang magbahagi, mag-distribute ng kanilang mga pinak na mga goods o prepare na mga pagkain. Nakakatuwa dahil nakikita natin hindi lamang ang pagtutulungan, kundi ang pagmamalasakit sa kapwa. Alam nating nangangailangan din tayo, alam din nating pagod din tayo, pero dahil sa tawag ng tungkulin at upang maibahagi ang pagkalinga at pagmamahal ng Diyos, nakikita natin sa ating kapwa, pagod din sila, pero mas kailangan nila ng pahinga at tulong mula sa akin. Kaya ibabahagi ko ang aking oras, ang aking panahon at talento para sa kanila. Isang biyaya po. Isang biyaya na makita ang sariling kahinaan at isang biyaya din po na kahit sa gitna ng ating kahinaan at kapaguran, may lakas pa rin tayo sa ating sarili na magbahagi ng ating tulong, lakas at panahon at oras sa ating kapwa-tao.